Toda si Insan matapos bigyan ng uppercut ni Mister. Nagulat ang nasa compound nang magwala ang isang lalaki at pinagbubugbog ang pinsan ng kanyang asawa. Ayon sa mga saksi, walang kalaban-laban ng lalaki dahil tuloy-tuloy ang pagtanggap niya ng suntok. At nang bunutin ni Mister ang balisong, tinamaan ang kanyang tagiliran, sabay saksak sa bayaw. At doon na nawalan ng malay ang nasabing bayaw. Agad namang nagtawag ng mga pulis ang mga kapitbahay at sinubukan pang isugod sa ospital ang lalaki, pero hindi na ito nakaabot at idineklarang dead on arrival. Ayon sa investigasyon at sa pag-amin ng pumatay, nakakasuklam at nakakadiri ang dahilan kung bakit niya nagawa yon sa kanyang mismong bayaw. Dahil di niya maatim na ang luluko sa kanya ay ang bayaw niya mismo at ang asawa niya. Oo, mga kabayan, ang kwento ng kabit-kabitan, pero kakaiba nga lang dahil mismong kadugo ng isa ang pinatulan niya. Kaya ang tanong natin ngayon, paano? Paano nangyari? Yan ang ating papakinggan ngayon. Taong 2013, sa bayan ng Malasiki, Pangasinan, tahimik at simple ang pamumuhay ng pamilya Castro. Si Pamela Castro ang pangunahing karakter ng ating kwento. Siya ay 24 taong gulang ng mga panahon ng kwentong ito. May asawa at isang anak na pinagbuntis niya nung 22 years old pa lang siya, kaya medyo maaga din siyang ikinasal. Kahit na ganon, ay alaga pa rin ni Pamela ang kanyang sarili at mukhang dalaga pa rin kung titignan. Asset niya din daw kasi ang kanyang itsura pagdating sa trabaho niya bilang sales agent ng mga sasakyan sa lugar nila. Masaya naman sila ng kanyang asawa since high school niya din kasi itong naging jowa bago siya mabuntis at pakasalan. Halos hindi mo aakalain na maghahanap pa siya ng kaligayahan sa iba. At ang masaklap ay ang kaligayahan na yon manggagaling pa sa kadugo niya. Si Darwin Castro naman, ang asawa ni Pamela, nagsusumikap rin para sa kanyang pamilya. Mekaniko naman siya ng maliit na talyeran sa bayan kasama ng kanyang mga bayaw o pinsan ni Pamela. Nagtayo na din kasi sila ng sarili nilang pwesto dahil naging magbabarkada na sila since high school. Pinagtulong-tulungan na nila at sila na din ang nag-manage at nagmekaniko. Ngayon, mga kabayan, ang tanong ay, paano ba nag-umpisa na naging kabit ni Pamela ang isa sa mga lalaking ito? Kumbaga, di na namili ng ibang batuta itong si Pamela. Bumalik tayo sa pagka-high school nang hindi pa magkakilala sina Darwin at Pamela. Ayon sa kwento ng pamilya nila Pamela, parang nakasanayan na raw sa kanilang magpipinsan ang mag-sleepover sa bahay ng lolo at lola nila nung mga bata pa sila. Kahit nasa iisang compound lang naman halos ang mga bahay nila, feeling nila bitin pa rin ang buong araw na magkakasama. Kaya kapag walang pasok kinabukasan, matik na yan. Magdadala na sila ng unan at kumot. Tapos doon na makikitulog. Hindi naman enggrande ang setup nila. Walang kanya-kanyang kwarto o kama. Sa sala lang sila nagkakalat ng banig, kutsyon, at kung anumang pwedeng higaan. Minsan pa nga unahan sa magandang pwesto. Yung iba nasa sofa, yung iba nasa sahig. Tapos yung malas sa pinakadulo mapupunta at halos wala nang mahigaan. Lahat sila nagsisiksikan doon, mapalalaki o babae. Wala namang mali siya sa kanila dahil mga bata pa sila at magpipinsan naman. Normal lang sa maraming pamilyang Pilipino ang ganitong eksena. Lalo na kapag close ang buong angkan. Ang totoong trip nila ay yung kwentuhan bago matulog. Kapag pinapatulog na sila ng lola nila, kunwari tatahimik na ang lahat. Pero pagtalikod ng matanda, maya-maya may bubulong na naman ng kalokohan. Tapos may isang hahagikik hanggang sa mahawa na lahat at magtawanan na naman sila na parang mga siraulo. Minsan, nagkukwentuhan sila ng multo para takutin yung pinakaduwag. Kapag may biglang kumalabog sa labas, mag-uunahan silang magtalokbong ng kumot. Yung kanina nagyayabang na hindi takot, siya pa minsan yung unang sisiksik sa katabi. May asaran din, agawan ng unan, ututan sa ilalim ng kumot, at kung sino ang unang makatulog, malamang pagtitripan. Kaya para sa kanila, hindi lang simpleng pagtulog sa bahay ng lolo at lola yon. Isa yon sa mga panahong masaya silang magkakasama, walang iniisip na problema at puro kalokohan lang ang inaatupag. Normal lang naman ang lahat ng yon. Pero ayon sa kwento ng ibang pinsan nila sa nakaraan,
Ang hindi normal ay yung nangyari isang gabi sa pagitan ni Samuel at Pamela. Ayon sa kwento ni Samuel sa iba pa nilang pinsan, nagkagusto na raw siya kay Pamela nung mga panahong yon. Hindi niya naman masyadong naiintindihan kung ano talaga yung nararamdaman niya dahil bata pa sila. Pero alam niyang iba yung tingin niya sa pinsan kumpara sa iba nilang kasama. Nung gabing yon, gaya ng nakasanayan, sama-sama na naman silang magpipinsan na natulog sa sala. Siksikan sila sa banig at kutsyon hanggang sa isa-isang nakatulog ang lahat. Nagkataon naman na magkatabi sina Samuel at Pamela at magkaharap pa habang nakahiga. Madaling araw na raw nung medyo nagising si Samuel at napansin niyang gising din si Pamela. Dahil sa murang isip at curiosity, may ginawa silang hindi na normal para sa magpinsan. Nagkahalikan ng dalawa dahil sa tawag ng laman. Pagkatapos nun, tumahimik na lang silang dalawa at natulog ulit na parang walang nangyari. Walang ibang pinsan na nakapansin sa ginawa nila. Kinaumagahan, balik sa dating eksena ang lahat. Nagkukulitan, nag-aasaran, at sabay-sabay kumakain. Sina Samuel at Pamela naman, tikom ang bibig at normal lang makitungo sa isa't isa, na parang walang kakaibang nangyari nung nakaraang gabi. Dahil doon, nasabik ang dalawa at nagustuhan daw ang nangyari. Kaya sa buong bakasyon ng sleepover nila, kung ano-ano ang nalaro nila pagtulog na ang lahat. Yung larong bahay-bahayan na. Kung nung una ay simpleng curiosity lang, kalaunan ay mas naging alanganin na ang ginagawa ng magpinsan. Habang tumatagal, parang nasasanay na silang dalawa na may sekretong hindi alam ng ibang kasama nila. Nung una ay momol-momol lang, hanggang sa naghawa na din sila ng pribadong parte ng kani-kanilang katawan. Hanggang isang araw, ayon sa kwento ni Samuel, niyaya niya si Pamela na pumunta sa banyo para makaiwas sa mata ng ibang tao at gumawa ng milagro. At sa unang pagkakataon ay si Samuel mismo na pinsan niya ang unang tumuhog kay Pamela. Doon na raw nila tuluyang na-realize na sumusobra na ang kalokohang pinapasok nila. Alam nilang siguradong lagot sila kapag may nakahuli o nakapagsumbong sa matatanda. Kaya pagkatapos nun, dali-dali silang bumalik sa mga pinsan nila at nagkunwaring walang ginawang kakaiba. Magpinsan sila, pero silang dalawa din ang naunang nakakuha sa pagkababae at pagkalalaki ng isa't isa. Naging theme song nga nila ang Summer Paradise dahil every summer, para silang nasa paradise pag may nangyayari sa kanila. Ngunit kahit gustong-gusto daw nila ang isa't isa, ay aware naman sila na hindi nila pwedeng palalimin ang kanilang relasyon at dalhin sa susunod na level. Hindi din nila pwedeng ipagsigawan ito dahil nga magpinsan sila. Kaya hanggang sa kama na lang ang narating ng pag-iibigan nila. Hanggang sa dumating sa buhay ni Pamela si Darwin na naging kaklase niya. Ayon sa kwento ni Pamela, nung una ay tropa-tropa lang naman ang datingan nila. Magkaklase sila, kaya madalas silang nagkikita, nagkakausap, at nagkakasabay sa kung saan-saan. Pero habang tumatagal, napansin ni Pamela na parang may ibang pakay sa kanya si Darwin. Hindi naman daw patumpik-tumpik si Darwin pagdating sa panliligaw. Talagang todo effort ang mukong. Lagi siyang nagpaparamdam, kinukumusta si Pamela, at gumagawa ng paraan para makasama siya. Kapag may kailangan si Pamela, madalas ay present agad si Darwin. Kahit simpleng paghatid, pagsabay pa uwi o pag-abot ng pagkain, ginagawa niya. Hindi man bongga, ramdam naman ni Pamela na seryoso ang lalaki. Doon nagsimulang mapaisip ng husto si Pamela. Kasi habang tumatagal, nakikita niyang hindi lang puro kilig at landian ang habol ni Darwin. Mukhang gusto talaga siyang seryosohin. Kaya napatanong si Pamela sa sarili niya kung ano ba talaga ang gusto niya sa buhay. Hindi naman habang panahon ay puro tago, kaba at sikreto lang ang iisipin niya. At syempre bilang isang babae ay maghahanap siya ng lalaking magbibigay din sa kanya ng magandang buhay o kinabukasan. At naiisip niya rin sa isang banda ay may nakaraan sila ng pinsan niyang si Samuel. Isang bagay na matagal nilang itinago at walang ibang nakakaalam ng buong istorya. Sa kabilang banda naman, nandyan si Darwin na walang sabit sa pamilya at kayang ipakilala ng maayos bilang boyfriend. Kaya sa huli,
pinili ni Pamela si Darwin. Tinanggap niya ang panliligaw nito at sinubukang iwan sa nakaraan ang kung anumang namagitan sa kanila ni Samuel. Para kay Pamela, panahon na rin siguro para tigilan ang gulong, matagal niyang kinikimkim at magkaroon naman ng normal na relasyon. Pero kahit ganon, ay di niya sinabi, syempre, kay Darwin ang nangyari sa kanila ng kanyang pinsan. Tikom talaga ang bibig ni Pamela pagdating sa bagay na yon. Kahit habang nagiging seryoso na sila ni Darwin, hindi niya magawang ilabas ang sikreto. Hindi dahil gusto niyang lokohin ang bagong boyfriend niya, kundi dahil takot na takot siyang malaman kung ano ang magiging reaksyon nito. Baka mandiri, baka magalit, baka kung ano ang isipin sa kanya. At higit sa lahat, baka bigla siyang iwan nito. Kaya para sa isang babae na iniingatan ng imahe niya, para sa isang lalaki, ay kinailangan niyang manahimik. Hindi na pinag-usapan ni Pamela at Samuel ang tungkol sa kanilang dalawa. Hindi na rin sila nagpapansinan kahit pa meron silang family gathering. Pero hindi alam ni Pamela na hindi pa rin nakaka-move on si Samuel. Palihim pa ring nagmamasid ang kanyang pinsan kahit na kay Darwin na ito. Nakukwento din ni Samuel sa kanilang ibang pinsan ang nangyari sa kanila. Pero tahimik lang din naman sila dito. Makalipas ang ilang taon, naging maayos naman ang takbo ng lahat. Lumaki na ang magpipinsan at nagkaroon ng kanya-kanyang pagkakaabalahan. Nabuntis si Pamela at tuluyang nagpakasal kay Darwin. Hanggang sa isang gabi, naghatid daw ng ulam si Pamela sa bahay ng kanilang lolo at lola. Pagdating niya roon, bukas ang pinto pero walang sumasagot. Lumabas pala ang matatanda kaya balak na lang sana niyang ilapag sa kusina ang dala niya at umuwi agad. Pero pagpasok niya, laking gulat niya nang makita si Samuel na umiinom ng tubig sa kusina. Pareho silang natigilan. Matagal na rin kasi silang hindi nagpapansinan ng maayos. Simula nang piliin ni Pamela si Darwin, parang kusa na lang silang umiwas sa isa't isa. Kaya nung gabing yon, sobrang awkward ng eksena. Walang nagsasalita at parang parehong naghihintay kung sino ang unang bubuka ng bibig. Sa ilang segundong titigan, parang bumalik lahat ng alaala nila nung mas bata pa sila. Yung pagiging sobrang close nila, yung mga sekreto nila, pati yung damdaming pilit nilang kinalimutan. Doon nila napagtanto na kahit matagal silang nag-iwasan, hindi pala tuluyang nawala ang nararamdaman nila sa isa't isa. Hindi na napigilan ng dalawa ang pagkamiss sa isa't isa. Nag-usap na lang sila sa mata bago sila lumapit at muling naghalikan. Para bang sa isang iglap, nabura yung ilang taong pilit nilang paglayo. Pero agad ay sinampal din si Pamela ng realidad. Ang katotohanan na pinsan niya si Samuel at may asawa na siya. Kaya seryoso niyang kinausap si Samuel. Pareho nilang inamin na may nararamdaman pa rin sila sa isa't isa. Doon nila napag-usapan na kung ipagpapatuloy man nila ang lihim nilang relasyon, kailangan sobrang ingat nila. Walang sabit, walang madudulas, at higit sa lahat, walang ibang makakaalam. Walang pwedeng makaalam ng tungkol sa atin, lalo na ang asawa ko, sabi ni Pamela. Huwag kang mag-alala, sagot ni Samuel. Bago sila maghiwalay, hinalikan ni Samuel sa noo si Pamela. Paglabas nila ng bahay, kanya-kanya silang umuwi na parang walang nangyari. Pero sa loob-loob nila, pareho silang masaya. Parang biglang bumalik yung dating kilig at tamis ng high school love o pinsan love. Kaya mula nung gabing yon ay nagkaroon na ng pagtataksil mula sa dalawang magpinsan. Pero masaya naman ang buong compound dahil may pagdiriwang ng kaarawan. Parang pistahan sa kanila pag ganitong may mga okasyon kaya lahat ay kumikilos. Nairaos naman ang party at syempre, meron pa tayong tinatawag na after party. Nagtatawanan pa ang mga magpipinsan kasama si Darwin sa inuman. Masaya silang nagkukwentuhan. Hanggang sa syempre, dala ng impluwensya ng alak, nagiging madaldal ang tao. Nakwento ng isa nilang pinsan ang mga kalokohan nila nung bata pa sila. Sumingit naman ang isa at nasabi ang tungkol sa sleepover. Oo nga, di ba naghahalikan pa sila Pamela at Samuel noon? Natahimik ang lahat at napatingin kay Darwin. Pero matagal na yon, bata pa sila noon. Pampalubag loob ng isa nilang pinsan sa kwentong halikan. Hindi na nagsalita si Darwin.
Pero bilang lalaki, ayon sa kanya nung nagkwento na siya sa mga pulis, mula nung araw na yon ay nag-iba na ang tingin niya sa dalawa, kay Pamela at Samuel. Simula nung gabing yon ay naparapraning na siya at unti-unti niyang napag-connect ang mga pangyayari. Kung bakit hindi nagpapansinan ng dalawa at mailang sa isa't isa. Kinumpronta niya ang asawa tungkol dito, pero nagbigay naman ng assurance si Pamela na matagal na yon at dahil lang sa pagkabata, kaya nagawa nila yon. Naniwala naman si Darwin, pero sa loob-loob niya ay hindi pa rin daw siya matahimik. Kasi nga, magkakalapit pa sila ng bahay doon. Nung mga sumunod na araw, hindi na mapakali si Darwin. Wala naman siyang solidong ebidensya laban kay Pamela, pero may kung anong kumukutob sa kanya. Napapansin niyang parang may kakaiba sa kilos ng asawa. Minsan ay biglang tinatago ang cellphone, minsan naman ay napapangiti habang may kachat. Pero mabilis ding pinapatay ang screen kapag lumalapit si Darwin kay Pamela. Hanggang isang gabi, tulog na si Pamela nang mapatingin si Darwin sa cellphone nito. Hindi naman talaga ugali ni Darwin ang mangalkal ng cellphone. Simula pa noon, may tiwala siya kay Pamela. Para sa kanya, kung mag-asawa kayo, hindi naman kailangang bantayan ang bawat galaw ng isa't isa. Pero nung gabing yon, hindi na niya kinaya ang kutob niya. Para lang daw sa peace of mind niya. Kinuha niya ang cellphone ni Pamela at nagsimulang kumalkal ng mga message at kung ano-ano pa sa cellphone ni Pamela. Pero imbes na peace of mind ang makita niya, napamura siya ng putang ina dahil gulo pala ang naghihintay sa kanya. Nakita niya ang conversation ni na Pamela at Samuel. Habang binabasa niya ang messages, parang unti-unting umiinit ang ulo niya. Nandoon ang usapan tungkol sa palihim nilang pagkikita. May mga lambingan, may mga I love you at miss na kita. At mas masakit para kay Darwin, hindi lang landian ang meron sila. Habang patuloy siyang nag-scroll, nakita rin niyang nagpapalitan ng dalawa ng mga pribado at malalaswang litrato. Doon tuluyang nagdilim ang paningin ni Darwin. Pinsan. Sariling pinsan pala ng asawa niya ang kalaguyo nito. Hindi niya ginising si Pamela. Hindi siya gumawa ng eksena nung gabing yon. Tahimik niyang ibinalik ang cellphone at halos hindi na nakatulog. Magdamag siyang nakatitig lang sa kisame ng bahay nila at paulit-ulit na pumapasok sa utak niya ang mga nabasa. Kinaumagahan, hindi kinausap ni Darwin si Pamela. Diretso siyang lumabas at sumugod sa bahay nila Samuel. Sakto namang nasa labas si Samuel at nagkakape. Bagong gising pa ang gago. Gusot ang buhok at mukhang wala pa sa wisyo. Nung makita si Darwin na mabilis na papalapit, hindi pa niya agad naisip kung anong pakay nito. Pero wala nang tanong-tanong. Paglapit ni Darwin, agad niyang sinugod si Samuel at pinagsusuntok. Bakit? Anong kasalanan ko, bayaw? Yun lang ang paulit-ulit na sinasabi ni Samuel. Wala ring umawat dahil wala pang masyadong tao nun dahil umagang-umaga pa lang. At nung may nakakita na ng pangyayari, binunot ni Darwin ang balisong na dala niya mula nung lumabas siya sa bahay. Sabay unday niya ng saksak sa katawan ni Samuel ng paulit-ulit. Dumami na rin ang mga tao dahil sa lakas ng sigawan. Dinig halos sa buong compound ang gulo. Isa-isang nagsilabasan ng mga kamag-anak at kapitbahay para tingnan kung anong kaguluhan yon. Paglabas nila, nakita pa nila ang mga huling sandali ng pag-unday ng saksak ni Darwin kay Samuel hanggang sa gumagapang na si Samuel. May mga sumisigaw kay Darwin na tumigil na. May gustong umawat, pero nag-aalangan sila dahil may hawak ng patalim si Darwin. At nung parang kumalma na si Darwin, dahil sa nakita niyang parang manok na naghihinalo ang bayaw niya, doon na siya hinawakan ng ibang kalalakihan sa compound. Pero nagpanik na rin ang iba dahil sa dami ng tama ni Samuel ng saksak. At ayon sa mediko legal, nagtamo ng 16 na saksak si Samuel. At yun na rin ang ikinamatay niya sa pagkaubos ng kanyang dugo bago siya umabot sa ospital. Kaya dead on arrival na nga siya habang sakay ng tricycle. Pagdating ng mga pulis sa compound, nadatnaan nilang nandoon si Darwin. Hindi siya tumakas. Nandoon din ang asawa niyang si Pamela na umiiyak. May mga dugo pa sa damit ni Darwin at kamay nun. Agad siyang nilapitan ng mga pulis at inaresto. Hindi na rin pumalag si Darwin.
Alam niyang yari siya dahil ang daming nakakita sa ginawa niya. Patay na si Samuel ng mga oras na yon. Kaya sigurado na ang kaso kay Darwin. Nung umabot na sa korte ang kaso, doon inilabas ni Darwin ang buong istorya. Ikinuwento niya kung bakit bigla na lang siya sumugod at nagwala. Tinabi niyang nahuli niya mismo sa cellphone ni Pamela ang lihim na relasyon nito kay Samuel. Nandoon daw lahat ng pruweba sa panloloko ng kanyang asawa at bayaw. Isang bagay na gusto niyang klaruhin kung bakit niya nagawa yon. Pero kahit gaano pa kasakit ang nalaman ni Darwin, hindi yon naging libreng lisensya para patayin niya si Samuel. Dahil sa ginawa niya, nakulong si Darwin at kinailangan niyang harapin ang kasong isinampa laban sa kanya. Si Pamela naman ay nasira din ng buhay kasama ng mga anak niya pagkatapos ng gulong yon. Nabuking ng buong pamilya ang sekretong matagal nilang itinatago ni Samuel. Ang kababuyan nilang magpinsan. Sa huli, nagpasya si Pamela na dalaw-dalawin pa rin si Darwin habang nakakulong ito. Hindi man agad maayos ang nasirang relasyon nila. Ayaw niyang tuluyang talikuran ng ama ng kanyang anak. Para sa kanya, kahit sobrang gulo na ng lahat, kailangan pa rin nilang mag-usap at magharap bilang mga magulang. Dahil sa bandang huli, yung anak nila ang pinakawalang kinalaman sa pagtataksil at kababuyan na ginawa nila, na humantong sa kamatayan ni Samuel. Na dapat nung una pa lang ay hindi na nangyari. Pero sabi nga nila, laging nasa huli ang pagsisisi.